Hello everyone! Dito na naman po tayo. Ayan, hindi maayos ang panahon guys, kaya hindi ko maayos-ayos din itong ating area na to. Inalis ko na yung mga plants ko na nandito kasi bumigay na yung rock na ito. Near na ito siya guys. Ayan, bumigay din siya. Inalis ko na yung mga plants, lalo na yung mga nakalagay sa cement pot. Yung mga cement pots natin kasi mas lalo siyang bumabagsak kapag may mabigat na nakalagay. Today guys, ay magbibigay ako ng update doon sa ating mga plants na naitanim natin na plants na mapuputla. Yun, magbigay ako ng update sa kanila. Pero bago sila guys, ito muna ang ating Focaria na super warty. Ayan, pang-apat na days na niya ngayon na pamumukadkad. Every 4 PM siya bumubukadkad guys, at hindi ko alam kung bakit. Baka yun yung kanyang characteristic, kaya every 4 PM siya bumubukadkad at papatay na rin po siya. So, unahin na natin yung mga agavoid kasi mostly agavoid din sila. Ayan siya, oh, yung twin head. Lumakay na sila guys. Palagi ito siya natutuluan ng tubig. Tingnan nyo yan, oh, basa yung kanyang pamis. Pero okay lang siya. Okay naman siya kahit natutuluan. Hindi lang siya stress kasi ilang araw na rin kasi na walang init. Ito din yung isang agavoid na hindi ko kilala. Nagiging ganyan na yung kanyang rosette guys, oh, paliit siya. Pero nag-stress. Yung isang Focaria natin, iniwalay ko itong dalawa. Ito sila. Kasi masyadong matangkad, oh. Masyado na siya matangkad, tapos nasa L18. Inalis ko yung nasa ilalim. Hindi din sila stress kasi walang init. Ito si Martilla. Ayan siya. Nasira ng manok guys. Pero buhay naman siya. Ayan, oh. Ang bagal niya tumubo ng dahon. Andito naman itong isang agavoid. Sinabit ko pala siya guys. Ayan, oh, nakahanga siya. Kasi nag-ayos ako. Tapos may nilagay ako doon sa pwesto niya. Kaya sinabit ko muna siya. Sobrang stable na nila after 4 months. Hindi ko lang alam yung mga exact ID nila. Kasi wala din naman tong mga ID nung pinadala sa akin. Sa mga post din nila, wala din pong ID. Ang alam ko lang, agavoid. Next kong ipakita ay itong ating cat's claw. Ang ganda niya guys. Lumalaki na rin siya. Yan. Stress. Ang ganda ng kanyang claws. Yan. Tips ng kanyang dahon. Unti-unti nang bumalik yung farina sa gitna niya. Ayan. Ang ganda niyang tingnan. Ito na yung si Laylacina. Monstrous Laylacina. Ayan, oh. Pwede mo nang itabi doon sa aking ito, oh. Ayan. Kay Miss Jen ito, eh. Tapos ito yun siya. Gumanda na yung kanyang leaves. May mga kulubot-kulubot na siya. Palaki na rin siya ng palaki. Nagustuhan niya dito at saka nag-stress siya, guys. Dito naman yung ating Pearly Known Bird. Ayan, PVN. Na ano ng manok yung kanyang mga dahon kaya naglagas. Ayan, oh. Pero meron na namang babies. Ayan. Tuwa na lang ako kasi mapaparami ko sila. Kailangan na nitong ilipat kasi ang haba na, oh. Para tumaba naman yung kanyang babies. Sobrang makulay na din siya guys. Hindi gaya nung dumating siya sa akin. Wala talagang kulay. Medyo lumiit nga lang yung leaves. Kasi wala masyadong tubig. Hindi ko ito masyadong dinidiligan. At lagi din siya natutuyuan ng dahon. Dahil wala nga siyang dilig. Hindi din talaga kasi ako madilig na tao guys. Pasensya na po talaga sa mga laga ko. Hindi ako nagdidilig masyado. Ililipat ko lang yung mga babies niya kapag may time na ako. Ito naman yung isang purple pearl. Yan. Yan siya guys. Sobrang colorful na niya. At marami din siyang aerial roots dahil hindi ko din siya masyadong nadidiligan. Pero ang ganda-ganda talaga ng kulay niya guys. Mag-iiba pa yan ang form ng leaves niya. Kasi baby pa yan siya. Kaya parang naka-bent down yung kanyang leaves. Pero parang magiging PVN kapag tumanda na at nag-mature. Sa ngayon ay ganyan pa muna yung kanyang leaves at bala ko itong i-behead kasi ang haba ng kanyang stem. Yan, oh. Para magkaroon din naman siya ng babies.
makapag-propagate tayo. Dito naman nakalagay itong ating variegated PVN guys. Yan, dumami na yung kanyang leaves kaysa nung dumating ito na sobrang liit lang niya guys. At saka sakitin pa guys, merong sugat sa kanyang mga stem. Ayan, pero ngayon gumaling na siya. At saka nakakapag-recover na siya talaga. Hindi nga lang masyadong malalaki yung leaves kasi hindi naman ako masyadong nagdidilig din. Pero happy na ako sa ganyan guys. Na stable na siya. Balak ko din ito siyang i-behead. Sabay ko ng behead doon sa ating purple pearl para maparami din naman natin siya. Ito lang nag-iisa kong variegated PVN. Tapos ang liit-liit pa niya. Pero okay na yan. Nagpo-produce naman din siya ng leaves. Andito naman yung ating pink curl. Ito siya yung pink curl na malaki yung stem pero ang liliit ng leaves. Na-realize ko na kaya pala siya malaki ang stem kasi top cut siya. Yan, isang mature na pink curl na tinop cut nila kaya malalaki yung kanyang stem at maliit yung leaves. Meron siyang sakit guys pero na-sprayhan na to ng fungicide kaya tingnan nyo yung kanyang pinakagitna ng rosette. Nawala na yung mga dots. Ayan, at mukhang makaka-recover na siya. Saka ko na-realize guys, kailangan ko pa talagang mag-spray ng fungicide sa mga ganito, mga curls natin. Kasi sakitin talaga sila dito sa lowland. Hindi ko na makalimutan itong bluet natin guys. Ayan, gumanda na siya. Medyo lumiit nga lang yung kanyang rosette. Pero nag-stress na siya at makikilala ko na talaga siya na bluet. Stable na rin yan siya guys. Oh. Sabi ni seller na parang West Rainbow. Pero hindi siya West Rainbow ata guys. Kundi PVN na variegated. Yan. Dalawa na yung PVN ko na variegated. Nung pang third day niya, mukhang itsura siyang West Rainbow. Pero ngayon, katagalan, nagiging ano na siya, PVN na variegated. Which is okay lang naman sa akin. Meron na naman din akong West Rainbow. Bugbog talaga yung kanilang mga stem guys. Oh, ang daming mga galus. Halos lahat sila. Ganyan yung kanilang stem. Wow. Pero they're doing fine naman at makaka-recover na sila. Ito naman yung lola na halos hindi ko na makilala siya. Yan. Medyo gumaganda naman siya guys. Wala lang yung kanya stress color kasi na ilagay ko sa hindi naaarawan dahil nagre-rearrange nga tayo kasi inalisan natin yung mga plants yung isang rack natin na malaki. Kaya nagsiksikan sila dito. Hinahanap ko nga siya. Hinahanap ko kung saan nakalagay. At ito na nga. Medyo naka-recover na naman siya. Oo, stable na siya. Kumapit na yung kanyang roots. Kulang na lang sa kanya ay pagpapaganda at pagpapalaki ng kanyang mga leaves. Para siyang hybrid lola. Hindi ko alam kung meron pa akong nakakalimutan sa kanilang ibanggitin o ipakita sa inyo. Pero sa batch naman nila guys ay wala akong naalala na namatay. Kundi yun lang si variegated by Nessie na hindi na natin naitanim kasi nabulok na siya. Na hindi natin siya napansin. Yun lang guys, pinakita ko lang sa inyo yung update sa ating mga succulents na tinanim na mapuputla. At so far, okay na sila dito sa lowland guys. At napatunayan na natin na kaya natin silang mapakulay dito sa lowland. Kahit nasa lowland lang tayo. At saka itong area ko guys ay hindi rin talaga mainit masyado. At hindi din ito sila direct sunlight. Sana po nag-enjoy kayo sa ating vlog sa araw na ito. Keep on watching guys. And please subscribe to my channel. And click that notification bell para lagi po kayong updated sa ating upload. Bye bye guys. Keep growing.